Nagsimula ang pelikula kay Mason, naalala niya ang nakaraan niya bilang dating sundalo. Kasama ang kanyang mga kaibigan at gayon din ang kanyang mga award medals. Naalala ni Mason ang tungkol sa kanyang huling nabigong misyon. Nang salakayin niya ang lugar ng isang president na itinuring na malupit sa kanyang sariling mga mamamayan. Noong panahong iyon ay naatasang bumaba si Mason sa helicopter at maglakad sa kagubatan. Ngunit nang makababa si Mason sa helicopter ay biglang may bumaril sa helicopter na naging sanhi ng pagsabog ng helicopter, sakay ang mga kaibigan ni Mason at ilan sa kanila ang namatay. Bagamat nakaligtas si Mason, nakaramdam siya ng lungkot sa pagkawala nila. Naramdaman din ni Mason na nabigo ang kanyang misyon. Kaya nagpa siya si Mason na umalis sa militar at maging isang normal na mamamayan. Nagpakasal siya sa isang babaeng nagngangalang Jenny at nagkaroon ng anak na babae na nagngangalang Casey. Ilang sandali matapos maalala ni Mason ang kanyang nakaraan. Ang kanyang asawa na nagngangalang Jenny ay tinawagan si Mason. Sinabihan siya ni Jenny na agad na maghanda para ihatid ang kanilang anak na babae. Nang marinig ni Mason, agad na inimpake ni Mason ang kanyang mga larawan at medalya at nagpalit ng damit. Pagkatapos noon ay nagmadali si Mason na makipagkita kay Jenny at Casey. Sa kusina ay nagkwentuhan sila ng casual at pagkatapos ay hinatid ni Mason si Casey sa paaralan. Habang papunta sa paaralan, sinabi ni Casey kay Mason na ang kaibigan niyang lalaki na nagngangalang Chase ay palaging lumalapit sa kanya at sinusubukang halikan siya. Nagulat si Mason sa narinig niya dahil alam niyang si Casey ay bata pa. Si Mason pagkatapos ay sinabihan si Casey na labanan si Chase sa pamamagitan ng pagtama sa kanyang leeg. Hindi sinasadya ni Mason na nagbibiro lamang siya, ngunit kinuha ni Casey ang mga salita ng kanyang ama bilang isang utos. Hindi nagtagal ay dumating si Casey sa paaralan at ipinagpatuloy ni Mason ang kanyang pagpunta sa opisina. Nang dumating si Mason sa opisina ay may isang kliyente na humingi ng tulong kay Mason. Si Mason ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang abogado. Ipinaliwanag ng lalaki ang kanyang problema na naging dahilan ng pagkahilo ni Mason. Ilang sandali pagkaalis ng kanyang kliyente ay may dumating na lalaki na kaibigan pala ni Mason sa military. Siya si Sebastian na membro ng military at businessman ng mga armas. Masaya si Mason na makita ang kanyang dating kaibigan. Inimbitahan ni Sebastian si Mason na lumabas at pumunta sila sa lugar ni Sebastian. Agad na sinabi ni Sebastian ang kanyang layunin sa pag-imbita kay Mason sa kanyang lugar. Gusto niyang anyayahan si Mason na magsagawa ng isang misyon para protektahan ang isang mamamahayag na nagngangalang Claire. Dahil siya ay inatasan na kapanayaman ang presidente ng Paldonia na kilala sa napakalupit. Ipinakita ni Sebastian kay Mason ito dahil alam niyang nakapunta si Mason sa Paldonia sa isang misyon. Matapos marinig ang paliwanag ni Sebastian, hindi naging madali ang desisyon ni Mason. Humingi siya ng mas mahabang panahon para pag-isipan ito. Binigyan siya ni Sebastian ng oras at maghihintay siya para sa magandang balita para kay Mason. Sa hapon ay sinundo ni Mason si Casey sa kanyang paaralan, ngunit nagulat si Mason nang makita si Jenny na nasa paaralan na kasama si Casey na may inis na mukha. Pagdating nila sa bahay, ipinaliwanag ni Jenny na ang guro ni Casey tinawagan siya dahil sinaktan ni Casey ang kaibigan niya. Sinabi ni Jenny na sinaktan ni Casey ang kaibigan niya dahil sa sinabi ni Mason. Nagalit si Jenny kay Mason, akala niya ay tinuruan ni Mason ng masama ang kanyang anak. Bukod pa sa kailangan nilang bayaran ang mga gastusin sa hospital at magbabayad ng multa sa paaralan. Pagkatapos ay natarante si Jenny kung paano kukuha ng ganoong kalaking pera. Nakonsensya si Mason kaya humingi siya ng permiso sa kanyang asawa na kunin ang trabahong inaalok ni Sebastian. Noong una ay pinigilan ni Jenny si Mason, ngunit sina Mason at Jenny na napagtanto na malaking pera ang makukuha ni Mason kung makakatrabaho niya si Sebastian. Pagkatapos ay dumiretso si Mason sa lugar ni Sebastian. Kinabukasan ay dumating si Mason sa lugar ni Sebastian na buong kumpiyansa. Sinabi ni Mason kay Sebastian na handa siyang tuparin ang misyon na inalok ni Sebastian. Masayang sinabihan agad ni Sebastian si Mason na puntahan si Claire. Nasa tapat na pala ng bahay si Claire. Akala ni Claire fan siya ni Mason. Pinaliwanag ni Mason na tao siya ni Sebastian. Napagtanto ni Claire na si Mason ang kanyang bodyguard. Dinala ni Claire si Mason sa airport. Pagdating nila sa airport, sumakay sila sa isang private plane na ipinadala ni Venegas para umalis silang dalawa papuntang Paldonia. Dumating si Mason at Claire sa Paldonia. Nakita ni Claire ang mga bodyguard ni Venegas na nag-welcome sa kanya. Agad namang namangha si Venegas sa kagandahan ni Claire. Tapos hinalikan niya ang kamay ni Claire at humingi ng selfie sa kanya. Nagulat si Claire, ngunit kailangan pa rin niyang maging kalmado. Samantalang si Mason ay tahimik lamang nang hinalugog ng mga bodyguard ang mga bagahe ni Mason. Kasama ang baril na hiwalay na inilagay ni Mason sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay dinala sila ni Venegas sa nayon kung saan ipinanganak si Venegas. Dumaan sila sa mga kapitbahayan at mga palengke na makapal ang populasyon.
Para ipakita sa kanila ang buhay sa kanyang bansa, nang hindi inaasahan ng huminto sila saglit, ay tinutuya ng isang estudyante si Venegas. Nagulat si Mason at Claire pero sinubukan pa rin nilang respetuhin si Venegas bilang presidente. Hindi nagtagal nakarating sila sa isang tulay patungo sa kagubatan, nang biglang ang bodyguard na sasakyan sa harapan ay sumabog ang mga ito. Nang makita biglang naalala ni Mason ang pagsabog ng helicopter na sinasakyan ng mga kaibigan niya noon. Natahimik si Mason ng ilang segundo sa kanya na pagtanto na nasa panganib si Claire, agad na pinaandar ni Mason ang sasakyan. Pero pinalibutan sila ng hitman na may bitbit na mga bazooka. Sa wakas pinili ni Mason na sagasaan sila, pagkatapos ay bumaba si Mason sa sasakyan at pinagbabaril ang ilang tao hanggang sa mamatay. Sinabihan ni Mason si Claire na umalis sa tulay dahil maayos na ang sitwasyon. Inisip ni Mason na ang pangyayaring ito ay gawa mismo ni Venegas. Nagalit si Venegas dahil pakiramdam na hindi niya pinadala ang hitman. Sinabi rin niya na parang gusto nilang patayin siya. Walang pakialam si Mason sa mga salita ni Venegas, pagkatapos ay sinabihan niya si Claire na umalis na sila. Sa gubat tinawagan ni Mason si Sebastian para sa tulong. Ipinaliwanag ni Mason na sila ay inatake ng mga hindi kilalang grupo. Natakot si Sebastian na may masamang mangyari kay Claire, pero sinigurado ni Mason na ayos lang si Claire. Sinabi rin niya na kasama nila si Venegas, nang marinig ito, nabigla si Sebastian. Dahil ang alam niya ay malupit na tao si Venegas. Noon ay binalak ni Sebastian na magpadala ng helicopter sa lalong madaling panahon. Samantala sa State Palace, ang pamangkin ni Venegas ay nag-ayos. Mukha siyang masaya, dahil akala niya napatay si Venegas sa pag-atake. Ngunit nagulat si George nang makatanggap siya ng tawag, akala niya ay may magbibigay sa kanya ng magandang balita. Gayunpaman ay naging mali ang akala ni George dahil ang tumawag sa kanya ay si Venegas matapos sabihin kay George na buhay pa si Venegas. Naramdaman ni Venegas na ang kanyang pamangkin ang mastermind sa nangyari. Si Mason ay walang ideya na ang pamangkin ni Venegas ay maaaring maging napakalupit sa kanyang sariling uncle. Makalipas ang ilang minuto ay may dumating na helicopter na akala nila ay tulong ito mula kay Sebastian. Sa kasamaang palad ito pala ay isang misteryosong mersenaryo na hinahanap nila ang kinaroroonan ni Mason, Venegas at pati si Claire. Si Mason at Claire ay agad na tumakbo palayo. Ang helicopter ay patuloy na pinagbabaril sila, kaya kinailangan ni Claire at Mason na patuloy na tumakbo para makahanap ng ligtas na lugar. Kinailangan pa ni Mason at Claire na dumaan sa isang ilog. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakapasok na sila sa kagubatan sa kabilang ilog. Si Mason pagkatapos ay naghanda para barilin ang helicopter. Samantala si Claire ay lihim na nag-record ng insidente ng barilin ni Mason ang helicopter. Hanggang sa wakas ay nahulog ang helicopter, agad silang tumakbo palayo sa helicopter. Si Mason at Claire ay napagtanto na may dalawang mersenaryo pa na nakaligtas. Humiwalay si Claire kay Mason. Samantalang hindi alam ni Claire ang kinaroroonan ni Mason. Muntik nang mapatay si Claire ng isa sa mga mersenaryo. Buti na lang at dumating si Mason at nailigtas si Claire. Nagawa rin niyang mapatay ang mersenaryo. Maya-maya lang ay buhay pa pala ang isa pang mersenaryo, saka tinutukan ng baril si Mason at si Claire. Nagtanong siya kung nasaan si Venegas. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating si Venegas at binaril ang sundalo sa likod ni Mason. Saka nagpasalamat kay Venegas sa pagligtas sa kanilang dalawa. Kaya sa wakas ay naniwala din si Mason na ang mersenaryo ay hindi tao ni Venegas. Pagkatapos ay inanyayahan sila ni Venegas na pumunta sa isang nayon sa kanyang hometown. Sa daan na sila ay nagpahinga sandali, nagkwentuhan si Claire at Mason at parang mas nagkasundo na sila. Si Claire ay na-curious pa kay Mason kung kasal na ba si Mason. Sinabi ni Mason na isa siyang abogado at isa ring agent ni Sebastian. Pagkatapos ng break na ipinagpatuloy ni na Mason, Venegas at Claire ang kanilang paglalakbay. Maya-maya ay nakarating na sila sa hometown ni Venegas. Ang mga tao doon ay pamilyar na pamilyar kay Venegas. Masaya silang tinanggap silang tatlo. Pagkatapos silang tatlo ay naligo, ngunit walang tuwalya sa banyo kaya kailangan nilang tatlo na lumabas ng walang gamit. Natatawa sila sa isa't isa dahil pareho silang walang suot na tuwalya. Sa hapon pinagawa ni Venegas si Claire ng isang interview. Masayang pumayag si Claire na gawin ang interview. Habang nasa interview tinanong ni Claire kung bakit kilala si Venegas bilang malupit na tao sa kanyang mga tao. Nang marinig sinabi ni Venegas na paninirampuri lang ito ng mga opisyal at panloloko. Dahil si Venegas talaga ay hindi ganoon. Mapapatunayan ito ng mga taga-nayon na nagmamahal at gumagalang kay Venegas. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Venegas na ang bansang kanyang pinamunuan ay isang bansa na mayroong mga materyales tulad ng mga metal at mga bihirang materyales. Na dahilan kung bakit gusto ng ibang bansa na magkaroon ng mga ito. Kaya't si Venegas ay napakatatag dahil gusto niyang protektahan kung anong meron ang kanyang lugar. Hindi niya hahayaang sirain ng ibang bansa ang kanyang lugar.
Sa katunayan gusto niya talaga ang resources na pangasiwaan ng kanyang mga mamamayan para makatulong sa kanila. Nang marinig ito kumbinsido sina Mason at Claire na si Venegas ay isang magaling at matalinong tao. Lahat ng mga taga-Nayon na nakarinig ng usapan ay agad na naghiyawan at sinuportahan si Venegas. Kinagabihan nagpunta sina Mason, Claire at Venegas sa isang party sa Nayon. Sila ay nagsaya sa party hanggang sa tuluyang natulog si Mason at Claire sa iisang bahay. Nakita ni Claire si Mason na matutulog na sana sa upuan tapos tinukso ni Claire si Mason ng mapang-akit na titig. Niyaya ni Claire si Mason na maglaro para malaman nila kung sino ang matutulog sa kama. Pero tinanggihan ni Mason ang imbitasyon ni Claire dahil mahal pa niya si Jenny. Sa umaga sinabi ni Mason kay Claire na pupunta sila ng Puerto Rico. Ngunit ilang sandali pa ay dumating na si Venegas. Nagtanong si Venegas kung bakit ipinadala ni Mason si Sebastian kasama si Claire at kung bakit ipinadala ni Sebastian si Mason sa Paldonia. Tinawagan si Sebastian at tinanong kung bakit niya siya pinadala. Tapos sinabi ni Sebastian na gusto ni George na patayin ni Mason si Venegas. Maaaring ito ay paghihiganti dahil pinatay ni Venegas ang mga kasamahan ni Mason noong nakaraan. Ngunit tila naramdaman ng kapatid ni Venegas na alam ni Venegas ang kanyang plano. Kaya nagsagawa siya ng kudeta sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga mersenaryong sundalo na sumalakay sa kanila sa tulay. Nang narinig, nakaramdam ng sama ng loob si Mason dahil nasa mahirap siyang sitwasyon. Pagkatapos ay tinawagan ni Mason si Jenny at sinabing nagpapasalamat siya kay Jenny sa patuloy na pagsama sa kanya. Nagpahayag din siya ng kanyang pagmamahal na ikinatakot ni Jenny. Nangako si Mason uuwi ng ligtas. Pagkatapos noon ay nagpasya si Mason na ilayo si Claire sa Nayon. Hindi nagtagal dumating ang mga mersenaryo sa Nayon at agad na nagtago silang tatlo. Ngunit nang bugbugin nila ang punong Nayon ay nilapitan sila ni Venegas. Gusto niyang ibigay ang sarili, ngunit hindi pumayag si Mason, sumakay siya ng kabayo upang kunin si Venegas. Noong una ay tumanggi siya, dahil takot siya sa mga kabayo. Subalit tinulak siya ni Mason na sumakay at tumakas sila kasama si Claire. Sa kasamaang palad nahulog si Claire at hinuli nila. Si Mason at si Venegas ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sinabi ni Venegas kay Mason na isang grupo ng mga sundalong Amerikano ang binaril ng mga mersenaryong Aprikano. Napagtanto ni Mason na ang helicopter na sinabi sa kanya ni Venegas ay ang helicopter na si Mason at ang kanyang kaibigan. Nalaman din na hindi si Venegas ang umatake sa kanya, kundi ang mga mersenaryong African. Si Mason dahil akala niya ay masama at malupit si Venegas, pagkatapos noon ay sinabi ni Venegas na handa siyang ipagpalit ang kanyang sarili upang iligtas si Claire. Ngunit bago iyon pagsapit ng gabi ay tumigil sila sa isang simbahan. Sa umaga hiniling ni Venegas kay Eduardo na tulungan siyang mag-set up ng exchange plan sa pagitan ni Venegas at Claire. Masayang pumayag si Eduardo na tulungan si Venegas, hanggang makalipas ang ilang oras ay pumunta si Mason sa isang field. Maya-maya lang ay dumating na ang mga mersenaryong Aprikano kasama si Claire, ang pinuno ng mga sundalo ay nabalisa ng si Venegas ay hindi kasama ni Mason. Halos nagkaroon ng bar-ilan sa pagitan nila ni Mason. Ngunit agad na tinawag ni Mason si Venegas na casual na naglakad mula sa likuran. Maraming mga mamamayan ang dumating para guluhin ang sitwasyon. Kaya hindi makapaputok ang mga mersenaryo dahil maraming tao. Ito ay naging magandang pagkakataon para kina Mason at Claire na makatakas. Pagkatapos ay nagawa nilang makatakas sa gitna ng karamihan. Dinala ni Venegas sina Mason at Claire sa palasyo ng estado. Gusto niyang magsagawa ng broadcast at paglilinaw para malaman ng buong mundo. Dumaan sila sa isang lihim na lagusan na direktang patungo sa palasyo ng estado. Sa kabilang panig umupo si George sa upuan ni Venegas, naisip niyang patay na si Venegas. Ilang sandali pa ay nagulat si George nang makita si Venegas mula sa likod ng isang pader ng paintings. Mabilis na tinutukan ni Mason ng baril si George pero biglang binaril ni General Martinez si Venegas. Nag-alala si Mason kung nasugatan si Venegas, pero ayos lang pala ito. Dahil suot niya ang isang bulletproof suit. Pagkatapos ay pumasok ang mga sundalo at naisip na si Venegas ay pinatay si George, gayunpaman ay nagawa silang kumbansihin ni Venegas na wala siyang ginawang mali. Ilang sandali pa ay dumating ang mga mersenaryong Aprikano at inatake si Mason, Venegas at Claire. Buti na lamang at nakapasok sila sa sikretong silid. Nang sila ay lumabas ang mga mersenaryo ay sinusubukan pa rin silang barilin. Si Mason ay nagpasya na protektahan si Venegas at Claire, ngunit kailangan niyang harapin ang pinuno ng mga mersenaryo na nagngangalang Colonel Joe. Si Mason na nakipag-away sa kanya saglit at pareho silang nasugatan habang sila ay nahulog sa hagdan ng maraming beses. Sinubukang patayin ni Colonel Joe si Mason, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Claire sa oras na tinamaan niya ang leeg ni Joe at nailigtas si Mason. Pagkatapos ng ilang sandali ng pahinga, kinuha ni Mason ang mga armas na pag-aari ng mga sundalo ng palasyo ng estado at pinaputukan ang kalaban. Hindi nagtagal ay dumating si Sebastian at tinulungan silang tatlo.
Naging trending news ang broadcast na ni-record ni Claire sa buong mundo, pinag-usapan ang pangyayari sa palasyo ng estado. Dahil dito napagtanto ng mundo na hindi malupit si Venegas. Matapos maayos ang sitwasyon, si Venegas ay nagsagawa ng press conference kinabukasan at nag-anunsyo na magre-resign na siya sa pagkapangulo. Napalabas din ang balita sa telebisyon maging ang asawa ni Mason ay aksidenteng nakita ang balita, kung saan nakatayo si Mason sa tabi ni Venegas. Sobrang proud siya at masaya din na nakaligtas ang kanyang asawa. Kinabukasan dumating si Mason sa tapat ng bahay nila, at malugod siyang sinalubong ng kanyang pamilya. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.